Silipin naman natin sa ating Sarap Pinoy kung paano nga ba gawin ang masarap na dessert na kung tawagin ay food for the gods. Naku, ang sarap niyan. Favorite ko yan. Let's all watch this. Good morning po mga ka-RSP. Ngayon pong umaga na to ay tuturuan ko kayo gumawa ng food for the god. Sapagkat ngayon pong panahon na to ay panahon ng Kapaskuhan, lahat po tayo ay nagre-regalo sa ating mga kaibigan, pamilya at mga kakilala. Ang una po natin gagawin ay kikreaming method natin ang butter. Combine po ng sugar. Then we will add the egg. We will break the egg one at a time. Then i-add po natin one at a time. Bare hands lang by using wire whisk kasi even without the machine, you can do it at home. Then another one. And then mix again. Kailangan po kasi natin mapaalsa natin yung egg. Next po natin ilalagay ang glucose. Ito po, ang gamit ng glucose ay para siya maging chewy. Next po, ang molasses. Ito po yung nagpapasarap pa ng lasa. Then, ilalagay na po natin yung salt, baking soda, vanilla, and then we will add the flour. Ginawa ko lang po itong simplified para hindi po kayo mahirapan. Kasi para sa bahay, makakagawa po kayo on your own. Pag nahalo na po natin ang flour dito, na-incorporate na natin, ilalagay na po natin yung prunes, yung dates, ito po yung walnuts, ito po yung cashew nut. Then, maglalagay po tayo ng 2 drops lang ng almond extract. Dapat ganito po yung consistency ng inyong mixture para po maganda. Evenly po ang distribution ng mga nilagay natin mga nuts. Pagkatapos po natin ma-mixture ito, ilalagay po natin siya sa pan. Make sure po ang pan nyo ay meron po siyang lining of paper. You don't need to put any shortening. Basta lining of paper lang po. So, it's easy for you to remove para po hindi po siya didikit. Then, spread out lang natin. Papantayin natin para po pantay po ang luto. So, ito na po. Ilalagay na natin siya sa oven. Ang temperature po ay 250 Fahrenheit. Ang baking time po ay 30 to 35 minutes po. Ito na po yung ating finished product and we will rest this for 10 minutes para po makat natin. Pwede na natin siyang i-cut ng bite size. So ngayon po ay ituturo ko naman sa inyo paano ang packaging. Kailangan po natin ng aluminum foil. Ang dinidikit po sa pagkain ay yung makintab, hindi po yung malabo. So, yun po yung tamang procedure sa paggamit ng aluminum foil. Nilalagyan ko po siya ng cellophane para maganda po ang presentation. So, ito na po yung finished product natin. Ito na po ang food for the gods. Kaya po siya tinawag na food for the gods ay dahil po sa main ingredients nga ay dates na ang kumakain lang po ay puro mga hari nung kapanahonan ng bago mabuhay si Kristo. Kung na-miss ninyo ang episode nito ay maaari niyong balikan sa social media page ng Rise and Shine Pilipinas. Ako po si Emmy Pascual para sa Sarap Pinoy.